The Governor's Pet, Chapter 2, Caught but Saved. Mabilis ang takbo ni Jane Rose dahil hinahabol niya ang kanyang ate na matagal nang nawawala. "Ate, don't leave me!" Malakas na sigaw ni Jane Rose. Ngunit ang kanyang ate ay hindi siya naririnig at tuloy-tuloy pa rin ito sa pagtakbo. Hindi rin tumigil si Jane Rose sa paghabol nang biglang huminto ang kanyang ate. "Ate!" Masayang sigaw ni Jane Rose nang maabutan niya na ito. "Jane Rose?" Sagot nito sa malamig at malumanang boses. Nang magtaas ng mukha ito ay... "Ah!" Malakas na sigaw ni Jane Rose nang makita ang duguang mukha ng kanyang kapatid. Tumakbo siya papalayo sa kanyang ate dahil natatakot siya sa duguang mukha nito. "Hey, wake up!" Sigaw ng gobernador na si Brian. Niyugyug niya si Jane Rose dahil wala pa rin itong tigil sa kakasigaw at pinagpapawisan na rin ang noon nito. Hindi pa rin nagising si Jane Rose kaya walang choice si Brian kundi sampalin siya. Effective naman dahil mabilis na nagdilat si Jane Rose ng kanyang mga mata at napasigaw nang makita ang gobernador. "Ah! What are you doing in my room?" Nagtatakang tanong ni Jane Rose na binalot ng kumot ang kanyang katawan. Napataas naman ang kilay si Brian. Baka na naghinip lang ang babaeng ito. Bulong ni Brian sa kanyang sarili. "Don't ask the obvious. Can't you see that this is not your room?" Naiiling na tanong ng gobernador. Napakurap-kurap naman ang mga mata si Jane Rose at pinagmasdan ang kanyang paligid. Wala siya sa kanyang kwarto. Mabilis pa sa 4:00 na nag-iba ng ekspresyon ng kanyang mukha si Jane Rose. From maldita to maamong mukha na hindi makabasag pinggan. He needs to behave kung ayaw niyang mawala ang oportunidad na ito. Alam niyang maldita na siya noon pa man at siya ang tagapagtanggol ng kanyang ate. At kailangan din niyang magpanggap at kumalma para rin sa kanyang ate. Pero bakit nasa kwarto siya ng gobernador? Kagabi lang ay nasa underground disco bar siya. Ano ang nangyari? Naguguluhang tanong ni Jane Rose sa gobernador. Naiiling na napatawa ng malakas ang gobernador. Hindi lang pala basta na nanaghinip ang babaeng ito, kundi lutang na lutang din. Imbis na magalit siya sa mga taong ganito kahina ang utak, ay natuwa pa siya. "There's something wrong," hiyaw ng gobernador sa kanyang isipan. Noon ay baliwala lang sa kanya ang kanyang mga pet, basta makaraos lang. Pero ngayon ay kakaiba dahil naaaliw siya imbis na magkaroon ng pagnanasa sa babaeng kaharap niya ngayon. "You forgot, darling, hinimatay ka nang mahalikan kita." Nakatawang sagot nito. Nang maalala na ni Jane Rose ang lahat ng nangyari, ay gusto na lang niya na kainin ng lupa. Nakakahiya. Hindi niya naman first kiss ito. Simpleng halik ng gobernador ay nahimatay na siya. Paano pa siya magiging pet nito? Baka bawiin ng gobernador at ipatapon na lang siya. "Focus, Jane," hiyaw niya sa kanyang isipan. "I'm sorry, Governor. Nagutom lang ata ko kagabi." Nahihiya niyang paliwanag. Mas lalo siyang napahiya. Walang ibang pumasok na sagot sa kanyang isipan kundi ito lang. "It's okay," sagot ng gobernador. "But tomorrow you will officially become my pet. And hopefully ay hindi ka nahimatayin. Or else ay mapipilitan ako maghanap ng iba." Seryosong sabi ng gobernador. Bumangon naman si Jane Rose at umayos ng pagkakaupo. "Don't worry, Governor. It will not happen again," sabi ni Jane Rose. "Well, welcome to my home." Bati nito sa kanya. Nagtaka naman si Jane Rose. Home? Wala sa sariling tanong niya. "Yes, my home." Tila nahulaan naman ng gobernador ang nasa kanyang isipan. "You will be staying here in my mansion for 1 month as my pet." Paliwanag nito. "Mansyon?" Hiyaw ni Jane Rose sa kanyang isipan. Nakapasok na rin siya sa wakas sa mansyon ng gobernador. Natutuwa niyang bulong sa kanyang sarili. "You are free to roam around except on the 3rd floor. And don't ask me why because I won't gonna give you an answer." Seryoso ang mukha ng gobernador habang sinasabi ito. Bigla naman kinabahan si Jane Rose. "Ano ang nasa 3rd floor? O sabihin na nating sino?" Tila nabuhayan siya ng pag-asa. Pakiramdam niya ay nasa 3rd floor ang kasagutan kung nasaan ang kanyang ate o nasa 3rd floor ito at nakakulong. "Hey, are you listening?" Sigaw ng gobernador nang makitang lutang na naman si Jane Rose. "Yes?" Ganting tanong ni Jane Rose. "I said na walang katulong dito. You should cook on your own. Ikaw lahat maglilinis. It's also part of being the governor's pet." Muling paliwanag ng gobernador.
Walang problema sa kanya. Mas gusto nga niya ito dahil walang makakapigil sa kanyang pagpunta sa third floor kung wala ang gobernador. Yes, Governor, no problem. Nakangiti niyang sagot. Ang problema lang ay hindi siya marunong magluto. Kahit mahirap sila ay hindi niya talaga matutunang magluto. Ang masarap magluto ay ang ate niya at miss na miss niya na ang mga masasarap na luto nito. That's good then, sabi ng gobernador at sabay alis. Iwan siya na nag-iisa at wala siyang sinayang na sandali. Mabilis siyang lumabas ng kwarto at bumulaga sa kanyang harapan ang napakalaking mansyon ng gobernador. Napatingin siya sa baba, pagkatapos ay sa itaas. Nasa second floor siya. Muli siyang tumingin sa itaas. Ang misteryosong third floor na gustong-gusto niya nang pasukin. Calm down, Jane. Saway niya sa kanyang sarili. Alam niya na nandito lang ang gobernador at hindi niya alam kung saan ang kwarto nito. Kailangan ay hindi siya magpadalos-dalos. Hindi na siya kumain ng hapunan dahil busog naman siya. Pero hindi niya mapigilan ang sarili na huwag lumabas ng kwarto. Curious talaga siya sa third floor kung ano ang nasa loob nito. Dahan-dahan siya naglakad pa itaas papunta sa third floor. Nagtaka siya dahil isa lang pala ang kwarto rito. Ang nag-iisang kwarto na may kulay gintong doorknob. Nandito kaya si ate? Naitanong niya sa kanyang isipan. Bahala na, muli niyang kausap sa kanyang sarili at mabilis na binuksan ang pintuan. Pero labis ang kanyang pagkadismaya nang hindi niya ito mabuksan dahil nakalak. Shit, sigaw niya sa kanyang isipan. Tila ba nabobo siya saglit? Sino ba naman ang mag-iiwan ng bukas ang pintuan nitong misteryosong kwarto na ito? Natampal niya ang no for being stupid. Para mawala ang curiosity sa kanyang isipan, ay pinilit niyang buksan ang pintuan kahit nakalak ito. Pero hindi talaga mabuksan. Stupid Jane, you should calm down. Pinagalitan niya ang kanyang sarili. Padalos-dalos siya at tila nakalimot na nasa poder siya ng gobernador. Anumang oras ay maaaring manganib ang kanyang buhay kapag nahuli siya. Bigla siyang kinabahan at mabilis na tumakbo pababa sa second floor. Sa kasamang palad ay nakasulubong niya si Eugene na kanang kamay ng gobernador. Ano ang ginagawa mo rito? Nakakunot noong tanong ni Eugene. He looks at her from head to toe. Pinagpapawisan na ng malala si Jane Rose. Am I going to die? Natatakot niyang tanong sa sarili, imbis na sagutin ang tanong ni Eugene. Are you deaf? Bakit ka nandito? Bawal ang ibang tao sa third floor. Muling tanong ni Eugene na nakahanda na ang baril sa kabilang kamay. Kung spy ang babaeng nasa harapan niya ngayon, ay siguradong mabubutas ang ulo nito. Mag-isip ka, Jane. Natatarantang sigaw ni Jane Rose sa kanyang isipan. Ha? Nasa second floor ako. Buti na lang at nakababa na siya sa second floor. Yes, you are. But I saw you coming down from third floor. Tell me. Naputol ang sasabihin ni Eugene nang barahin siya ni Jane Rose. Kinabahan siya at nataranta nang makita ang baril na hawak ni Eugene. Wait, nandigaw lang ako, hinahanap ko ang kwarto ko. At ayun ata, turo ni Jane Rose sa nakabukas na pintuan. Buti na lang at naiwan niya nakabukas ang pinto ng kwarto niya. May rason siya na pumasok kaagad dito. Sige, matutulog na ako. Paalam niya at kumaripas ng takbo. Wait! Sigaw ni Eugene. Ngunit hindi na muling lumingon si Jane Rose at malakas na isinarado ang pintuan ng kanyang kwarto. Napailing na lang si Eugene. He is amused with the new governor's pet, which is dapat ay hindi niya maramdaman. He should not. Buntong hininga na lang ng malalim si Eugene at napatingin ng naiiling sa kwarto ni Jane Rose. Samantala, sobra kaba naman ang nadama ni Jane Rose nang makapasok na sa kanyang kwarto dahil akala niya ay katapusan niya na. I'm saved. Bulong niya sa kanyang sarili habang abot pa rin ang hininga. Alam niyang mahirap at delikado ang kanyang ginagawa, but she's determined to find her sister. And that's the end of this chapter. Thank you for listening and reading, guys. If you want to listen more, please hit the subscribe button. Thank you. God bless you all.